sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, patuloy na kumikilos palayo sa Babuyan Islands ang Super Typhoon Nando. Batay po yan sa Tropical Cyclone Bulletin ng Pag-asa alas 8 ngayong gabi. Sa satellite image, kita kung gaano kalaki ang sirkulasyon ng super bagyo. Malakas na alon, hangin, pati na ulan ang dala nito sa Northern Luzon at iba pang lugar. Isang patay sa landslide at patuloy ang pagsaksi ng GMA Integrated News ngayong ramdam pa rin ang epekto ng super bagyong Nando at pinaigting nitong habagat. Inulan at binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Rizal mula hapon hanggang ngayong gabi. Epekto po yan ng habagat na pinaigting ng super bagyong Nando. Saksi, si Mark Salazar. Ramdam ang hagupit ng habagat na pinalakas ng super bagyong Nando sa Kawit, Cavite kaninang hapon. Gayon din sa Baras, Rizal, tila naging ilog ang daan sa sitio Paupawan. Nasiraan pa ng motorsiklo ang isang rider. Ang mga naturang lugar kasama sa orange rainfall warning na inilabas ng Pag-asa alas 5 ng hapon kanina. Ibig sabihin nakakaalarma ang pagbaha at posible ang landslide. Kasama rin sa orange rainfall warning ang Metro Manila. Malamig at malakas ang hampas ng hangin sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bandang alas 4 ng hapon. Halos zero visibility sa E. Rodriguez at Araneta Avenue. Malakas na ulan din ang sumalubong sa mga motorista sa Quezon Avenue. Sa Amoranto Street, napapasayaw ang mga puno sa lakas ng hangin. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, gutter deep ang baha sa Araneta Avenue underpass. Binahari ng ilang bahagi ng Timog Avenue, kanto ng Kamuning at Scout Ibardulaza. Sa Sergeant Rivera Street, nagsabay ang baha at pagbagal ng usad ng trapiko. Tuloy-tuloy ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila hanggang gabi. Pasado alas 7 ng gabi hanggang hita ang tubig sa ilang bahagi ng Araneta Avenue. Nag-utos na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng preemptive evacuation sa mga barangay na madaling bahain. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Cagayan kung saan may mga inililikas pa ring residente ngayong gabi. At mula sa bayan ng Santa Ana, saksi live si Nico Wahe. Nico? Iya, kahit kasagsagan na ng pananalasa ng Super Typhoon Nando, ay tuloy pa rin ang pag-rescue ng MDRRMO Santa Ana, lalo na yung sa mga nakatira sa ilog at saka sa may coastal area. Kanina kailangang ilikas ang ilang residente sa barangay Visitasyon. Sila yung mga nakatira sa gilid ng ilog. Binuhatan ng rescuers ang ilang bata. Kailangan ring alalayan ang babaeng ito na hirap maglakad. Sa evacuation center naman kanina sa barangay Palawig, na isa sa mga coastal areas, 124 na pamilya ang nananatili roon. Pero may ilan na bumalik na raw sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, Pia, buong magdamag naming naramdaman ang lakas ng Super Typhoon Nando. Walang humpay ang malakas na buhos ng ulan at hanging dala ng Super Typhoon Nando sa Santa Ana, Cagayan. May mga nabuwal na puno, naputol na kawat ng kuryente at mga natuklap na yero. Halos zero visibility sa nadaanan naming port area dahil sa sama ng panahon. Biyernes, nung nandito tayo sa bahaging ito mismo ng Santa Ana, Cagayan, at sabi ng mga mangingisda noon ay kailangan nilang iangat yung kanilang mga bangka dahil aangat yung tubig dito sa bahaging ito. At ngayon, ganun nga yun nangyari. Dahil sobrang lakas ng hangin, sumilong muna kami sa gymnasium ng Santa Ana, kung saan lumikas sa mga galing sa baybayin. Matagal na kami dyan, sir, pero lumikas lang kami kaninang hapon. Malakas na kaninang gabi, kaya lumikas kami. Bago magtanghali, mas lalo pang lumakas ang Super Typhoon Nando. Nagliliparan na ang ilang gamit gaya ng basurang ito at mga sanga ng puno. Ang truck na ito, gumagalaw rin dahil sa lakas ng hangin. Nandito kami sa may munisipyo. Dito na kami tumuloy dahil
wala kaming ibang mapuntahan. Buti na lang may gymnasium. At sa ngayon, ganito pa rin yung sitwasyon. Napakalakas ng hangin. Yung mga puno halos wala nang tigil talaga yan. Mula pa kanina, mula pa kagabi. Kung tutuusin, ng alas 11. At maya-maya ay dumating ang rescue ng Santa Ana. Ilang stranded na papasok sana sa trabaho ang ni-rescue. Nung nasa Tuguegarao kami sir, hindi pa ganito sir. Pero naabutan na kami dito sa Aparito Santa Ana sir. Na-stranded po kasi kami dyan sa may palengke po. Masyadong mahangin daw po. Nirescue rin ng munisipyo ang grupo ng mga kababaihang nakatira sa gilid ng dagat at nagtatrabaho umano sa isang kasino rito. Po ng hangin. Sumisipol. Natatakot kami, hindi kami nakatulog. Malapit kasi sa dagat kaya possible baka biglang mag-storm surge tapos lumalakas pa naman yung hangin saka ang hangin. So hindi sila safe dito sir. Kaya kailangan natin silang evacuate. Sa gymnasium muna sila pansamantalang dinala. Ramdam din ang malakas na hangin, ulan at alon sa Kalayan. Ayon sa MDRRMO, nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga nakatira malapit sa dagat at ilog. Pinasasayaw ng malakas na hangin at ulan ang mga puno sa bayan ng Camalaniugan. Sa Tuguegarao City, pinatumba ng malakas na hangin at ulan ang mga nakatanim na palay. Pinilit namang anihin ng ilang magsasaka sa Ilagan Isabela ang mga tanim na palay at mais bago ang pagtama roon ng bagyo. Talagang pinipilit na inaani. Ang problema, wala namang bibili. Masisira din sa kwan. Buti kung nakabilak na Ayon sa PDRRM sa Isabela, halos 500 pamilya nang nag-preemptive evacuation sa ilan pang bayan doon. Kaya sa mga oras na ito ay medyo naglaylo o nagpahinga muna ng kaunti itong lakas ni Super Typhoon Nando dito sa Santa Ana. Pero makakaramdam pa rin ng mga pabugso-bugsong lakas ng hangin. Kaugnay naman sa supply ng kuryente, ayon sa PDRRMO ng Cagayan, 20 sa 29 na kanilang bayan ay walang kuryente ngayon. At live mula rito sa Santa Ana, Cagayan, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Ilang residente sa isang sitio sa Zambales ang ayaw pong munang lumikas sa kabila ng bagsik ng super bagyong Nando. At ang ilang mangingisda naman umaaray dahil hindi po sila makapalaot. Saksi, si Marisol Abduraman. Nakatago sa puno ang mga bangkang ito sa Sitio Longos, Barangay Bolitok sa Santa Cruz, Zambales. Ang mga nakahilerang mga bangkang ito naman inilagay sa mas mataas na lugar. Ito'y bilang paghahanda sa bagyo. Pero ligtas nga ang kanilang mga bangka, kumakalam naman daw ang kanilang mga sikmura. Halos magdadalawang linggo na raw kasi silang hindi nakakapalaot. Dumidiskarte na lang sila para may mapagkakakitaan. Sa taniman, ganyan, pero wala na rin ang taniman ngayon Ayun, dito rin nagsisisi doon ng mga maliliit na shells dito. Kinukuha nila ng 4 tabo, 20, ganyan, 15, 1 tabo. Tuwing may bagyo o masama ang panahon, isa ang Sitio Longos na binabantayan ng barangay. Halos 600 pamilya ang nakatira rito. Magsasabay po yan, tubig sa tabang at tubig ng alat. So, babahain ho sila. Sila po talagang #1 priority po namin. Kanina, nag-ikot ang mga taga-barangay. Una natin hintayin yung malakas ang hangin o alon man. Bukas naman yung ating school para sa lahat. Maaga rin daw na naghanda ang Santa Cruz Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinusta rin namin ang mga nakatira sa mga coastal barangay sa Iba. Andito tayo ngayon sa Sitio Corocan sa Barangay Lipay Dingin sa Iba, Zambales. Kung tutusin, napakadelikado ng lugar na ito lalo na kapag kaganitong bumabagyo. Napapagitan kasi ito ng dagat at ilog. Pero sa kabila niyan, ayaw pa rin magsilikas ng mga nakatira rito. Gaya ng senior citizen na si Jesus Atienza, kahit nakatira sa gilid mismo ng ilog. Tagal na po na kami, kahit na malakas na bagyo, hindi kami po lumilikas. Dito lang kayo? Dito lang kami. As in dyan sa bahay nyo yan? Paano yun? Baka mag-iba anytime. Wala pa po nangyari, hindi pa po nang-giba matibay po yan. Bakit nandito pa po kayo? Hindi namin siyempre yung bahay namin. Hindi pa naman kami inaabot, mami. Nag-impake naman na si Evelyn pero hindi pa rin siya umaalis. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Walang income. Ilang araw na po kayong hindi lumalaot. May 2 buwan na ata ito ngayon. Yung lakas ng talabo ng tubig. Hindi ka... Patuloy na minomonitor ng PDRRMO ang 13 bayan sa probinsya, kabilang ang 11 coastal municipalities. Nakaantabay rin ang mga heavy equipment sakaling kailanganin.
tulad kung magka-landslide. May mga bagyo, yun nga po, muscle memory na po sa amin. Coordinated na po tayo sa lahat ng uniform personnel. Nagpi-preemptive evacuation kami sa mga areas na talagang ganyan, no, na usually na binabaha. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Isang patay at 5 sugatan sa landslide sa Tuba, Benguet. At apektado rin ng mga pagguho ng lupa ang Baguio City. Saksi live, si John Consulta. John, kamusta? ESP yan, no? Isa nga ang patay habang 5 naman ang sugatan dito sa nangyaring landslide na tumama sa 3 sasakyan habang binabaybay ang Marcos Highway na sakop ng barangay poblasyon sa Tuba, Benguet. Nangyari yan, Pia, sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Malakas ang ragasan ng tubig sa bahaging ito ng Chico River sa Mountain Province. Nasa red alert na ang level ng tubig doon. Ibig sabihin, kailangan na lumikas ng mga nakatira sa low-lying at flood-prone areas. Sa Tuba, Benguet, nagmistulang talon na ang bahaging ito ng Camp 1 Cannon Road sa Tuba, Benguet dahil sa walang tigil na ulan. Ang rumagasang tubig galing daw sa Bridal Veil Falls. Binahari ng bahaging ito ng kalsada sa Sitio Badiwan, Marcos Highway, poblasyon dahil sa malakas na ulan. Bumagsak din ang lupa at bato mula sa itaas ng bahagi ng Marcos Highway. Tinamaan nito ang 2 van at isang tanker truck na nagkadurog-durog dahil dito. Ayon sa Benguet PDRMO, ang landslide ay nagmula sa taas na bahagi ng bundok na walang slope protection. Agad nilang sinagip ang mga pasahero ng 3 sasakyan at sinugod sa mga pagamutan. Sinimulan na rin ang road clearing operations. May gumuhong lupa rin at mga natumbang puno na humambalang sa mga kalsada ng Baguio City. Nandito nga tayo sa Barangay Crescenza Village na kung saan nga ay nangyari itong sinasabing soil erosion, no? O pagguho ng lupa. Makikita natin dito sa aking likuran ang malinis na bahagi na yan. Ano? Makikita nyo mga kapuso, talagang sa ganyang kaliwa kanan merong mga vegetation, pero itong malinis na daus-dus na yan yung path ng dinaanan nung gumuhong lupa. At makikita natin sa baba, ayun, no, yung mga nakapatong pa mga sako, yun daw yung mga nailagay doon sa taas bago ito tuluyang gumuho. Kaya po, baka yung sa taas po, bibigay na naman. Kaya nga po, tinignan dito sa baba namin, nagpilitas na, at kami lang po, bibigay na rin po. Aalis na rin po kayo? Opo. Pinauna ko na po yung mga anak ko, pinalipat ko na po sila. Okay. Ako, baka magayang hapon na dito kasi mahirap na po, hindi po tayo nakasigurado. Kinansela na ang pasok sa eskwelahan at pasok sa gobyerno. Isinara rin muna ang mga parke at pasyalan. Some of the critical portions ng mga barangays nakakonect ang mga CCTVs. Apart from that, meron kaming mga GCs, several GCs actually, together with the mayor, na binabantayan natin itong mga barangays. Sa ating po mga kababayan dito sa siyudad ng Baguio, please stay at home. Huwag po kayong gumamit ng kandila. Para ako siguradong safe po kayo, gumamit po kayo ng mga flashlights, mga emergency lights. Well, sa ating po mga kababayan na nakakita ko ng mga peligro, hazards like leaning trees, o kaya may nakikita ko kayo mga bato, mga malalaking mga boulders, o kaya may nakikita ko kayo mga soil erosions, o kaya flooding, please let us know. All you have to do is call 911 lang po. Pia, sa mga oras na to ay tuloy-tuloy pa rin itong malakas na buhos ng ulan na may kasamang buso ng hangin. At sa ngayon ay patuloy pa rin itong pag-iikot ng mga tawa ng CDRMO para nga tulungan ang ating mga kabayan na nangangailangan. Samantala, Pia, ang mabuting o magandang balita nga lang sa sandaling ito ay bumalik na ang kuryente sa ilang bahagi ng Baguio City. At yan muna rin sa Baguio City, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Hanggang sa mga oras na ito, baha pa rin sa ilang bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. At kumuha po tayo ng update sa live na pagsaksi ni Jomer Apresto. Jomer? Pia, narito ako sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Kung mapapansin mo sa aking likuran, malalim pa ang baha. Ayon sa ilang truck driver na nakausap natin kanina, umabot sa hanggang bewang ang taas ng baha, kaya hindi makadaan ang ilang motorista.
Sa rampa ng Skyway Stage 3 sa Araneta Avenue muna nananatili ang mga residente ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Mag-aalas 7 ngayong gabi nang umabot sa hanggang bewang ang taas ng baha sa kanilang lugar, partikular sa Florentino Street. Ang 20 years old na si Kenneth Igarta, naabutan pa namin habang nagmamando ng trapiko sa lugar. Kawang-gawa niya raw ito sa mga motorista upang hindi sila dumiretso at lumubog sa baha. Ligpit po muna ako ng gamit ng bahay namin bago po ako lumabas. Bilang Pilipino, dapat maging mabait tayo sa kapwa natin Pilipino kasi yun naman tradisyon natin, maging mabait. Ang pahinante naman na yan, nagtatanggal ng mga sumamang basura sa paglusong nila sa Araneta Avenue. Pero maliban sa mga truck, wala nang ibang sasakyan pa ang nakadadaan sa lugar dahil sa taas ng baha. Sa bahaging ito naman ng Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo pa rin, kita ang mga residente na lumulusong sa hanggang bewang na taas ng baha. Ang sasakyang ito, tumirik matapos mapadaan sa lugar. Hindi niya napansin na may malalim na yung tubig dyan. Dire-diretso talaga siya. Tapos banda ron sa may bandang gitna, napahinto na siya. Tapos humingi na siya ng tulong para itulak. Marami raw talagang motorista ang madalas tumirik sa lugar dahil walang nagga-guide. Wala nagbibigay ng babala. Sana may barangay man lang na, di ba, na pumapara sa mga nagkakamali. Kasi kawawa rin sila, nalulubog, gastos talaga, malala. Baha rin ang bahagi ng Santo Domingo Street kaya may ilang motorista ang nag-aalangan dumaan. Sa bahaging ito naman ng Quezon Avenue, corner Santo Domingo, gutter deep ang taas ng baha pasado alas 8 kanina. Pero mabilis din naman humupa ang baha. Pia, wala ng pag-ulan na nararanasan dito sa Araneta Avenue, pero baha pa rin itong lugar. Pero sa kabila niyan, may nakikita na tayong mga maliliit na sasakyan ang dumadaan dito sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto ang inyong saksi. Nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam, Bingat Dam at ang Buklaw Dam. Nagbabala naman ang pag-asa na posible ang mahigit 3 metrong storm surge o daluyong sa Ilocos Norte. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Malakas na alon ang naranasan sa Batanes. Sinabayan pa yan ng malakas na ulan at hangin kaya pahirapan ang pag-iikot o road inspection ng Basco PDRRMO. Sa bayan ng Uyugan, halos matangay ang mga puno. Ganyan din ang sitwasyon sa Lawag, Ilocos Norte. Halos umabot naman sa 2 metro ang taas ng alon. Sa Pagudpud, binabalaan na rin ang mga residente sa banta ng storm surge. Sa tala ng Ilocos Norte PDRRMO, nasa 63 families o mahigit 170 individuals na ang mga idilika sa isinagawang preemptive evacuation sa mga bayan ng Pagudpud, Bacara at San Nicolas. Maulan din sa Dagupan City. Nakaalerto pa rin ang mga otoridad sa posibleng epekto ng Super Typhoon Nando. Open na yung mga evacuation centers naman and ready to accept evacuees. And mamaya, check po natin sila mamaya kasi ang usapan namin is dapat before nightfall, nakapag-preempt na sila. Umabot naman sa Alert Level 3 ang antas ng tubig sa Marusay River sa Calasiao. Sa bayan ng Mangaldan, binaha ang mga palay. Nagsimula na ring umapaw ang mga creek. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng MDRRMO para i-monitor ang sitwasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.